Kaya pala kagabi, para may nagtatanong kung hiwalay na raw si James tsaka yung asawa. Diba? Si Micaela, Casola. Parang hindi sila natutuwa kung paano hinahandle o diretsuhan na halimbawa ng Star Magic daw ang baby ngayon. Oo. Kasi marami Direk Laurenti, Jogi. Iba. It's Thursday and we're alive and kicking. Bago ba chikahan? Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. At ang inyong PhD, Rose Garcia. At ako po ang inyong unbettable Professor Ambet Nabus. Ganon ang inyong Mega Marites Lecturer, Mr. Fu! And welcome to Marites University! Nakakatawa naman tayo na ba yun? Hindi na. Akala ko dululugdagan ka ni Diego para namakyo ka. Hindi ko pa makita yung in-ear ko. Dahil dyan Habang napapaganda si Rose Gayaro, si selfie siya. Tapos si Diego talaga. Yan talaga pag live. Dahil dyan, nagpapasalamat po kami sa ating mga kabarites na patuloy na tumatangkilik sa ating channel. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakasubscribe, ano pang hinihintay ninyo? Hit that subscribe button and notification bell para sa walang hintong chikahan. Ay, salamat! Salamat. Ito naman po yung favorite Fab 4. Ito na po ang isang linggong chismis! Nagmamadali. Iniin na lang. Iniin lang siya nag-iniin. Wala naman laman. Ano ba yun? Hindi ko na nakikita yung live. Tapos bibiglain tayo. Hindi ko nakikita yung live. Mga Marites, sumulan natin ng ating tungkol kina Jericho Rosales at Janine Gutierrez. Gumigimik ba para magpakilig? Naman! Tinatanong pala kung naman sumagot ka na kaagad. Yes. Hindi, ito. Maraming beses na sila nakikita na parang nagde-date. Etong pinakahuling... Yan ang ginamit mong term, nagde-date. Parang nagde-date. Ang huling sighting, ang huling sighting. Nasa National Museum sila. Tapos ayan, medyo terno pa nga yung outfit. Tapos panay ang selfie nila sa isa't isa. Sumakay pa sila dun sa... Wala ka punta ako ng National Museum, pero meron palang parang sasakyan sa loob ng National Museum. Anong sasakyan? Parang kaya, parang golf, golf cart, charot. Ayan, so kitang-kita na sweet-sweetan sila, tapos selfie sila ng selfie. Pero nung yung nag-post niyan, yung mga comments, parang hindi sila masyado natutuwa o naaaliw dun sa nakita nila. Kasi daw, halatang-halatang promo. So parang, tsaka bakit daw si Jericho, madalas daw ngayon na parang magpapansin or magpag-gimmick, ganyan. Magaling naman daw na aktor. Ito ay nabasa ko lamang dun sa comment section. Nakita ko sa comment section. Tapos, yung iba naman, syempre, naiintindihan nila dahil kasama nga sila sa isang magkasama sila sa isang proyekto. Lavender Fields. So parang... Okay naman. Tsaka posible naman talagang sila, chika-chika sila bilang magkasama sila sa programa. Yun nga lang, yung ibang comments, parang feeling nila pa-gimmick kasi nga, or kasi nga, magkasama sila sa show. Although may katotohanan naman kasi ang mga ganyan talaga. Pag may mga artistang malapit nang magkaroon, may show sila na kailangan paingayin. Talaga. Diba? Tapos pag nandiyan na, Actually, si Rose meron ding Kemi dyan, diba? Talaga yan. Kasi line up mo yan. Sanay naman kayo. Nagtanong na ako sa mga kinawag ko. Ang ganda ng eye makeup mo, parang mano po. Ano po yung sa Chinese na ang ganda nung tungkil dito. Anyway, yun ang Kemi mo dyan. Nagtanong na ako sa kinauukulan. Sabi ko, ano ba, naliligaw ba si Jericho kay Janine? Yung tanong kong tinanong mo. Ito talaga diretsyung tanong. Ang sagot sa akin, yan din nga yung tanong ko na wala pang tatagot. Aray ko. Yun na. Tapos, sabi ko, tanongin mo nga si Lot. Ang ma-dear. Hindi ka ba nag-uto na tanongin si Lot? Sabi ni Lot, naku, di ko nga din alam. Kasi alam mo naman, in fairness, totoo to kay Lot. Kapag hindi sinasabi ng mga anak niya, hindi siya talaga nagkatanong. Unless, like for example, si Janine na yung magsabi na, Ma'am,
halimbawa, I'm Chuchu seeing is Jericho, courting I'm seeing, me, or it's me and Siya magkukwento. this one na, ganon. Doon lang daw niya malalaman. So sa ngayon, hindi niya alam. At saka si Lot yata kasali rin sa series. Oo yata, pero parang hindi naman yata buo. Yun ang alam ko Yun. So ano, sinasabi mo, pumupromo rin nila? Hindi, kasi kailangan kasing ganun talaga. Tapos, sabi ko, Siyempre, Janine, tayo, no? Nag-National yung museum na sila, pero baka daw yun. May connection dun May sa connection ginagawa. talaga sa- Siyempre. Part ng series. Sa series. Ay, nung nakita sila na magkasama sa isang mall naman, napicturean din sila, di ba? May sighting din sila Parang sa ano isang nga ito mall. sabi ko nga parang pang-4 na o pang-5. Ganyan. But anyway, abangan na lang siguro natin. Correct. Domingo Tsaka pa yan. wala namang issue kasi sa pagkakaalam natin, si Janine naman single. Single. Single Diba talaga si single naman Janine. si Jericho? So, magulat ka pag si Dean ang kasama. Single din. Nino. Ni Jericho. Ay! No, never. May press con daw si Jericho. Ay! Kas, ano palagay mo sa akin mukhang press con? Di ba natutuwa ka pag may press con kasi you see the stars. Bagay, Diba? you're right. Yeah. Kung ano naman ba, kung gimmick yan, sila na nga. Diyos ko, abang-abang. Alam niyo naman dito sa showbiz, what else is new? New is. Ito po, Jeneline Mercado and Dennis Trillo put up Sunbright Entertainment at nagpapagawa na rin sila ng kanilang sariling bahay. Di ba meron na silang bahay na itanong ko nga yan sa kanila Meron dun sa pa. Ang bahay nila na yun. yung sa kaya sa Tanay, bakasyonan. Tanay ba yun? Oo. Ano yun? Yung made of... Yung mga basta yun. Oo. Itawid. Ano yun? Container ba? Container ba? Diyos ko, madali lang mahirapan sa main. Sorry! Oo. Made of container van. Parang ito yung kanilang Ayan. bakasyonan. Oo, rest house. Tapos, Nakwento ni ang Dennis sa bahay akin. nila, eto hindi ko sure kung ito yung bahay ni Jeneline na pinatayo niya. Okay. Yung, kasi di ba? So may nakatayo ng bahay. Ito ang magiging parang talagang house nilang mag-asawa. So, ibig sabihin, parang sinasabi, baka nakatira sila sa bahay ni Jen. Yeah, kung di ako nagkakamali or bahay ni Dennis. Kasi si Jen may pinatayo na siyang bahay before. Eto, May groundbreaking pa. Kasi nga, ito yung talaga magiging bagong bahay bahay. nila na as couple na o as family 5. na. Ay, may bahay na eh. Ay, ang kulit. Ay, Kulit. Pero sila na maraming bahay. Ano ba? Diba? Hindi, saan yung lugar na yan? Hindi ko. Dito lang yan sa Manila. Diyan, nasa tabi lang natin. Tapos nagtayo na rin sila ng ng outfit. Ano yun? Ng production. Sunbright Entertainment. Toro. Parang katunog nung isa. Ano yung Sunbright ba? Fulbright. Sunbright ba? Parang katunog Di ba ng bright Meron burn? dito, pakino ang Parang nabasa ko parang bright burn bright. Parang Burn ganun. Bright. Ano ba yung sinulat? pinag-line. Mali yan. Burn Bright yun. Burn Bright. Burn diba? bright and bright. Burn. Ayan o. Ayusin mo Ayan, kasi. Bright. Burn. Sunbright parang parang may sabon. Burn na nasunog. Tao na. Burn. Oh, bright burn. Ayan Di ba may po. isa yung bright light? Oo. Di ba? Yung kaya niyo yun. Ay, ito, Albi Benito. burn na ito. Ito burn As in, naman. emote na. Oo. Umapoy Umapoy na. Nag-ilaw na, nag-apoy na, Nagningas na. nasunog Yeah. na. Nakalagay nga yun sa Sulog na. Ayan. caption ni Jenny Lynn. After 20 years in the industry, Dennis and I are trying on new hats. This time as producers, as we formally put up our own production company called Bright Burn Entertainment. Di ba Sunbright? So, kaya Pero maganda yan. At least maraming... Others, di ba marami? Yeah, marami ng bago mga producers Yes. ngayon. Maraming papapress ko. At saka hindi na siya makonference call. At saka maganda yan sa industriya kasi, di ba, ang tawag dito, sila alam nila yung klase ng mga Kailangan. movies na gusto nilang i-offer sa Di ba din Diba? sila mag-concert kay Jeneline? Tsaka dahil Oo. nga, di ba? Si Dennis din Singer yan. tumutugtog-tugtog. Kumakanta Yes. silang dalawa. In fairness Di ba, may nakita kong nag-viral nila sa ilalim Doon nga nagsimula yung vlog nilang dalawa. sa ilalim ng tulay ba yun? Ay, sa ilalim ng parang underground something sa Makati. Oh, siguro yung di ba? Ano? May abs pa ba? Title. Ayun ang title ng concert. Basta Jen and Dennis, Congratulations. huwag nyo kaming kalilimutan invite sa mga press con ha. Alam mo na.
panawagan. May panawagan. Diba? Grabe kayo. Ay, nako. Ito may latest naman si Heart Evangelista na may pinatatamaan daw sa tinatawag na panot. Ano ba yun? Ano ba yun? Pagkatapos ng ano yun, sabi, worst the worst inyo, ano ba yun? Talakito, Takashi at Bungo. Grabe naman yun. PSD. Napanagatlibo naman ito mga ano na. Hindi, kasi PSD? kailan ba ito kahapon, nag-Instagram live si Heart. So, nakinig ako, nanood ako ng IG live niya. Tapos naglalagay nga ako ng tanong, hindi yata niya nabasa. Di ba? Kasi syempre marami nanonood. Di yata talaga doon yung tanong. Tapos, itong siguro middle of her IG live, nung una, parang nagsasabi lang si Heart about yung certain, makeup niya or yung damit niya, damit siguro. niya, gano'n. Kasi kasalukuyan ngayon si Heart na nasa Singapore. So, parang sabi niya, okay, sige, do you have question bago ko mag-nap, sabi niya. So, middle of the IG live, tawa si Heart. Tapos may kasama siya dun sa room. Tawanan sila ng tawanan. Pati yung ibang nakiki-IG live, parang nose nila eh. Tapos, ayun na, may mga parang codename na si Heart. Di ba codename yun? Or alias na si Panot. Ayan siya. Hindi yan yung IG live niya. Pero yan din, Pakikwento po ng live ni Panot. Live ni Panot. At ni Bangkay, may Bangkay pa pala. Merong bungo. Merong talakito. Ayan. So, na-curious naman talaga ako. Sino ba ito mga sinasabi ni Heart na to? Tapos tawa siya ng tawa. Tinatanong din ng mga ibang nanonood, sino po yan? Sino po yung ganon? Siyempre, hindi naman sinasagot ni Heart. Pero medyo may mga paklu siya ng konti na, ay nako, basta, ito kasing si hindi pwedeng pumunta o hindi pwedeng magganyan dahil pag nalaman ni ganito, ni Talakito ko, ni Anis, na ganyan. So, pero anong pinag-uusapan nila sa live? Marami kasi pinag-uusapan niya. Pero obviously, yung mga Talakito, mga si Panot, si Bungo ba, yan, si Bangkay, ay merong pinatutungkulan si Heart. Merong mga specific na tao kung sino yan. Iba-ibang tao yun? Oo, kumbaga, parang tayo, kunwari, si Anits, si ganyan. Pero feeling ko, baka alam din ng mga followers. May ilan lang na nakakalam. Tapos, may nag-comment doon, tingnan niyo po sa TikTok ni Heart. Siguro kaya yan. Baka may ganyan. Pero alam mo, may nabanggit na credit card pa si Heart. May ganyan. So parang isipin mo, parang yung dati niya mga kasama. Hindi ko sure kasi wala naman siyang binanggit. Pero dinadaan ni Heart doon at tawa si Heart talaga. Parang pinagkatawa na. Kumbaga sa ating blind item yun, mga clue na gano'n. Siya naman may mga pa-alias na ano. Pero hindi naman nanunod siya, hindi naman nang iirita na hindi ko alam, baka naman sa pag-TikTok o sa ibang ano niya kasi nung ko lang nakita yan na ganyan. Di masaya si Heart? Masaya nga si Heart. Di ba? Yun lang. Dahil dyan, ano raw ang next item? Sabi ni Diego. Ewan ko. Ito, next item, Michelle Gumabaw. Gusto maging action star, Prof? Di ba nga? Kasi nga ang kapatid, ang ate ni Marco Gumabaw ay papasok na rin sa showbiz. Bilang kilala ko siya, hindi lang siya magaling mag-volleyball. Magaling talaga siya mag-motor, in fairness. Naka-ano siya ng big bike. Oo, big bike. Tapos sabi ko nga sa kanya kung siya ang nagturo sa boyfriend niya. Nai-intimidate sa kanya. Kaya sabi niya, sa pagpasok na niya showbiz, gusto niya magamit yun. Kasi at 5'10", ang laking bulto. Ang laking bulas niyan correct. Diba? 5'10 nga. Yung malaki. Katawan, di ba? Malaking bulas niya. So sabi niya, gusto niya talaga mga Lara Croft na inspired na mga movie na. Lara Kigaman. Ayaw niya. Beauty queen din yun. Beauty queen din yun So yeah, pero speaking of being a beauty queen, tinuldukan na ni Michelle Gumabaw yan. Yung era o yung chapter ng buhay niya na yan. Kasi, kung tutuusin nga naman, noon talaga parang 28 lang ang limit, age limit. Ngayon parang wala nang age limit. Pero kahit wala na daw age limit, kumbaga tapos na siya doon. Okay na. Kaya siguro, tinuldukan na niya kung may mga magkatanong pa. Kasi most likely may magkatanong niyan. At
Kasi nalaban siya napakaganda pa rin ulit naman sa beauty talaga. queen or what, ganyan. So, ngayon pa lang, sa mga nag-a-attempt o nag-iisip, lalaban pa kaya siya, hindi na daw Hindi po. na. Ang kanyang bagong ngayon, plano ay Showbiz. mag-concentrate naman at mag-focus na this time sa kanyang showbiz career na naudlot, kung matatandaan nyo, supposed to be after sana nung PBB all-in. Dapat pwede na siya mag-continuous. Kaya lang, yun daw, yung taon naman na nagsimula na magkaroon ng volleyball league. Ang professional volleyball league sa Philippines. And as we all know, pag kinabi mong volleyball sa Philippines, isa si Michelle Gumabaw sa pangalan na talagang maaalala mo. At sabi naman niya, hindi pa rin naman niya iniiwan ang volleyball. Sa Tuesday kasi yung start na ng PBL. Diba? Premier Volleyball League. Parang di nyo pangako magbibigay ng ticket. Parang wala na. Pero hindi niya talaga tinutuldok. Kung tinuldok, ano niya yung about sa beauty queen pagdating sa volleyball? Hindi pwede. Ang lakas pumalo niyan, isa yan sa mga outside hitter talaga na magaling, mahusay. Tsaka yung politika, di ba? Ayan, isa pa yan. Tinuldukan niya na yan. Actually, hindi pa naman tinuldukan. Hindi pa ba? Kumbaga, pero hindi lang, kasi may hindi niya priority. May mga chika kasi na this election. Hindi interesado sa research. Natakbo siya. Pero, sabi ni Michelle, hindi daw. Kumbaga, magpo-focus muna siya sa kanyang acting career. Pero mas nandun pa rin siya sa hosting. Kasi doon naman talaga siya. Do you love her? Yes! Of course! Kasi nga tinanong ko. Tinanong ko nga siya, Michelle, basta volleyball, merong mga nakakagusto ang LGBT. Kapwa ko mahal ko. Ikaw ba, kapwa ko mahal ko, may minahal ka ba? Minahal ka? May naging nyowa ka bang ano? Or may nagparamdaman lang sa kanya. Ano sabi niya? Walay. Hindi daw. Babae daw siya. Ang gusto niya. Lalaki daw ang gusto niya. Lalaki ang gusto niya. Although, wala siyang na-attract din siya. Yung mga girl crush. Normal naman yun. Sa ganon. Ikaw. Minsan nga daw kay kasama niya ang boyfriend niya, mas una pa niyang napupuri pag nakakakita siya ng, ang ganda naman ng girl na yun. Ganon siya. Para lalahanin natin, may lahing politiko din yan sina Michelle, mga Imperial sa Albay, ha? So, at saka yung daddy niya, bago naman naging sikat na basketball player, naging showbiz, hanggang naging congressman. So, nasa lahi din. Basta manager niya si Joel Roslin, na manager din ni Jose Wally, na iniimbita namin din si Michelle. Thank you, Joel! Tsaka si Jose Wally para maging bahagi ng Marites University. Masaya yun. Okay! Ito, Billy Crawford. Nag-volunteer magpa-drug test bago bumalik as the Boys Coach. Sino to? PhD ka muna bago si Prof. Okay. Ano kayo? Hindi, kasi nga, di ba, nung palagi na napagkakamalan or naiintriga si Billy na kasi nagda-drugs dahil sa kanyang patuloy na pagpayat. Pero sinagot ni Billy to nang magkaroon siya ng interview sa 24 Oras kay Nelson Canlat at sinabi niya nung una daw parang may kurot pa rin sa kanya kapag alam niyang may nagdududa o hihinalaan siya nag-drugs. Pero sabi niya, malinis siya. Kumbaga, kahit daw right this minute ay magpa-blood test, kumuha ng strand ng buhok niya, willing siya. Kasi sabi niya, isa daw to sa talagang hindi niya ginagawa. Yun ay ayon kay Billy. Addict man daw siya ngayon. Addict daw siya sa kanyang pamilya, which is kay Colleen at sa kanilang anak na makulit. Anong pangalan ng kanyang uniko iho. Yun. So, itinanggi niya to and in fact, si Billy ang isa sa mga magiging host pa rin ng The Voice Kids. Tama? Coach. Malaki yata yan. The Voice Host. Hindi na walang kids. Meron na kasi The Voice Kids. Alam mo na. Sa coach, hindi The Voice Coach. Walang The Voice lang. Coach siya. Coach siya kay The Voice. Yung kay Stel dati, di ba? Yung kasama si Stel. Isa siya sa mga coach kasama si Stel. Julian. At saka si Chito Miranda. Parokya ni Edna. Chito Miranda. Ayun na yata rin ni Chito. Parang hindi na siya. So hindi na siya. Kaya pala sinasabi na may isang papasok na magiging coach. Kaya doon yun, segue na lang din sa mga nag-iintriga. Sabi niya, willing nga siya na bago siya bumalik sa The Voice as coach is kung magre-require gusto niya magpa-drug test, magpapa-drug test daw siya para mapatunayan yung mga maling na noon pang binubuhay na issue sa kanyang pagpayat at pagdidieta.
Yun lang. Aray. Okay. Thank you. Ito naman, mga fans si Catherine. Siya raw ang bagong Alma Moreno ng dance floor. Nasa yung video. Ano yan, kasi may kwento yan kung bakit Alma Moreno. May bangko yan eh. May hinila dyan na upuan. Kasi di ba dapat yung mga mas sumunod kay Alma ng mga bata-bata, kagaya ng mga sino ba yung mga sumunod ng mga dance queens, dance floor queen. May ginawa kasi diyan si Andrea to, si Catherine, na yung sa bangko niyan, nag-inikot-ikutan niya na very Alma Moreno daw, very 80s yung moves or 90s. Loveliness, gano'n. Loveliness, parang gano'n. Kaya sabi, kung pag kinarir daw ito ni Catherine, pwede siya. Pwede nga daw siyang burlesque queen eh. O di, bigyan naman ng show si Catherine. Lovely Cat. Lovely Cat. Ay, ang taray! Pwede naman. Oo. Ano siya doon sa upuan ng tagal naman? Di ba? Actually, mamaya pa yung upuan. Ayan na. Ayan na yung... Actually, talaga naman ganyan ang mga... Ganyan ang mga step dati, di ba? Yan! Yung gano'n. Bagong-bago, ha? Hindi, pero ang kaibahan... Ang kaibahan lang, hindi siya nakatanga. Kasi si Loveliness nakatanga. Siya nagtanga po siya. Yung mga gano'n pa, Diba? Mga ganyan. Ano man tugtog? Dua Lipa, di ba? Dua Lipa ba yun? Yun. Fairness. Pero yung mga gunung-gunung, ay nako. Sige, parang nakawala si Catherine sa ganyan. Go ka lang yan, Kasi diba? nung time nila ni DJ, di mo naman talaga siguro siya maaasahang mapanood sa mga ganyan, no? Kasi nga, di ba, yun ang intriga, parang pinagbabawalan siya. Yun ang chismis. Pero in fairness, kasi naman, hindi naman... Diba? Pinagtututumba niya yung mga inampas yung mga dancer. Hindi. Tawa si Diego. Hindi naman na kasi bata si Catherine. Okay naman, nasa tamang edad na siyang gumanyan. Diba? Okay lang yan. Kung sinasabi mang nakawala, at least sa tamang edad. Hindi At saka bongga, may pinagmamalaki, Tsaka maganda naman. Tsaka ito Napanood ko na yan. Very Alma Loveliness. Tsaka, I mean, yung itsura niya, ano pa rin, hindi bastusin. Bastusin. In fairness, naka-shorts pa nga siya pero hindi, in fairness, bagay naman kay At saka marunong magsayaw. Kasi yung iba Carry ibang naman pilit. yan, nadala Carry naman naman yan. yan, Go! Go lang yan, Catherine. Go. Okay yan, Kat. Okay Lovely yan. Cat. Okay. Lovely Cat. Eto. JM Di Guzman, bigay todo sa pagmamahal kay Donalyn Bartolome. Ano ito, Mr. Fu? Nako, ito na nga, di ba yung nagsimula yan, yung parang ang tagal-tagal na sasagutin ni Donalyn Bartolome si JM De Guzman. Hanggang finally, ni-reveal nila na sila na. Tapos may sumunod na eksena na para nagbigay ng sing-sing itong si JM kay Donalyn, na proud naman si Donalyn na pinakita. Pero hindi naman siya engagement ring. May tawag sila parang love ring or whatever ring. Tapos nag-birthday si Donalyn. Tapos ayan naman, sobrang talaga siyang very vocal sa pagmamahal niya kay Donalyn. So parang silang lalanggamin. Lalo-lalo na si Dito JM. ba yan? O sa ibang bansa? Parang ibang bansa itong Ferris wheel. Diba? Not unless sa MOA yan. May ganyan ba sa meron doon ba sa MOA? Kulay pink ba yan? Hindi ko sigurado. Hindi, tsaka balot na balot sila. Oo, lamig. Sa MOA. Oo, baka sa Korea yan. May ganyan ba sa... Bata MOA, tingnan mo naman yung balot na balot. Ewan ko lang, hindi mapanis ang kilig-kilig yun sa pawis. But anyway, pero ganyan di ba talaga si JM pag nagmahal? Nai-in love. Sobra. Diba? Sino nga yung nauna niyang halos magpakamatay siya doon? Si Jessie Mendiola. Hindi bago kay Jessie, yung naging partner niya sa Batang... Batang Ama. Nakonsihala na ngayon. Naging konsihala, nakalimutan ko pangalan. Sige nga, i-provide niyo po kami. Konsihala ngayon? Naging aktibo sa politika. Si Charis? Chari. Chari! Pineda? Ano ba Yeah, yun ang galing habol-habol dati. Pero ang talagang sobra siyang kay Jessie. alaman natin na kung ano mga nangyari. Pero si kay Chari, Jessie. kay Chari siya nauna. Pero kay Jessie siya
nag-iba. Yung alam mo na. Alam mo na kung ano nangyari. Pero, nung mga panahon na yon hindi pinupost, di ba? Parang hindi masyadong pinupost. Pero alam na magkarelasyon sila. Pero hindi ganito na... Kasi parang si Jessie, merong ibang mga kapartner. Kaya hindi vocal. Hindi katulad nito na talagang updated kung ano ibinigay, kung ano pag-birthday. Very vocal. Pipigilan pa ba si JM by this time? Maging open? Ayan na. Tsaka magaling na aktor yan ba? Tsaka kung totoo man na naghintay talaga ng matagal si... Kasi di ba parang ang tagal bago siya sagutin? 1 year, parang 1 year. So, siguro naman, tinetreasure lang niya ang moment na finally, girlfriend na niya itong si But definitely, hindi sa MOA yan. Or sa Fiesta Carnival. Walang ganyan sa Fiesta Wala bang ganyan? Pero alam mo, sana naman din, sana this is it na for JM. Kasi parang nakakatakot ulit kung sakaling baka biglang ma-disappoint, ma-depress, or ma-despair. Sana natuto na rin si JM sa mga naging experience niya. At siguro naman, syempre by this time, mature na siya. At kung hindi natin masabi ang buhay, hindi sila mag-end up, pero sana si JM, kaya ma-handle niya na maayos. Tapos na? Ito na nga si Belma na tumunog na. Ganun. Miriam Sab, watching from Tacloban. Hello naman Hello sa'yo. mga taga-Tacloban. Hello. Ito, Bini concert ngayong August sa Canada. Magulo nga ba? Page DNM. Nasa Canada sila ngayon? No. Sa August pa. Sorry. Para meron silang series of concerts sa Canada. Then, sa isang online site, meron kasing nag-post doon na bumili na siya ng ticket sa Toronto raw. Pero parang nagko-complain siya kasi parang magulo daw. Yung location, I think twice na raw na nag-change. Nalipat. Yung mga ganon. So, tapos... Pero yung pecha, hindi naman. Pati yung schedule nag-change din. So, parang ang bumili daw kasi siya ng ticket, in person, hindi via online. So, sabi niya, siyempre, gusto niya malaman ano na mangyayari, like, paano. So, wala daw sumasagot. Yun ang complaint niya. Tapos, parang complaint din niya, parang hindi siya na-okay yan sa mamanage. Siguro dito sa concert yung organizer. Yung promo nila siguro magulo nga. Maaari, or pati yung dito sa Philippines. So, na-compare din niya kasi same organizer naman daw yung sa concert natin ng SB19. Na nagdala sa Canada rin. Sa Canada rin. Pero wala naman daw naging problema. So, tapos may mga iba pa rin doon mga nagko-comment na parang hindi sila natutuwa kung paano hinahandle diretsuhan na halimbawa ng Star Magic daw ang Bini ngayon. Kasi marami Direk Laurenti, iba-iba yung mga magkasalita siya ulit. Iba-iba yung mga nabasa kong mga comments. So, yun. So, parang ako naman, personally, iniisip ko, overwhelmed ba sila? Kasi si Direk Loren naman is marunong naman mag-manage. Ang tagal na niya. Yes. Ang dami na niyang na-handle. At saka marami na silang naging shows abroad na wala namang siguro ganyan. Iniisip ko, because group, ang dami. Parang kung titingnan mo nga, parang medyo may ilang kapalpakan yata. Hindi ganun ka-smooth kumpara dati. Tapos diba nga, nirereklamo din yung sa merchandise na sobrang low quality. Napakamahal, pero sobrang low ang quality. Correct. Na yun naman, kahit ako, agree ako. Kasi nakita ko talagang hindi nga ganun ka-okay. Ano nga yung low quality? Diba? Yung light. Yung ilaw. Yung ang tawag dito. Penlight pa ang tawag doon? Penlight tuloy. Flashlight. Parang flashlight. Light stick. Light stick. Yung light stick. Ikaw talaga nakakalolo nung tapos pati yung photo. Actually, mahal talaga siya. Kasi kung titignan mo, yung mga presyo niya, parang presyo talaga ng mga Korean brands. Abangan natin. Sinasamantala talaga nila. Abangan natin magsasalita si Direk Loren. Ipagtatanggol niya yung light. Kasi kailangan, kung meron
merong ganyan na mismong bumili ng ticket, naguguluhan, hindi kailangan ng paliwanag. Dapat nga, yung nawawala ang standee, meron pang official statement. Dapat dito din meron. Dapat. So nananawagan po kami na magpaliwanag po kayo. Madami i-video si Direk Loren. Una, yung low quality na light stick. Isang video na yon. Next video, yung magulo na complaint sa Canada. Tapos yung third video, yung Star Magic, na hindi daw magandang pag-handle. Ang dami na niya mag-video. Tapos may issue din daw ng mga member. Alam ko, parang meron kasi silang webpage, tama ba? Parang ang hirap yata makapasok. Pero may bayad yun di ba? Para maka-in ka sa webpage. May bayad ba? May bayad. Kasi para magiging member ka. Para sa atin, di ba, may mga member din. Ganon din. No, ganon din. May ganon talaga. Meron din part Kahit naman sa Korea, may ganon. At least doon, parang may privilege ka na. Minsan, sa Korea kasi, minsan sumusulat doon yung artist. So, at least, meron ka updated parang premium subscription. Okay. So, yun. Hintayin natin ang paliwanag ni Direk Laurenti na medyo busy pa ngayon sa PBB. 4 videos yun. Abangan natin. Pero sana, talaga, maayos to, matutunan talaga nila kung paano i-handle smoothly kasi sayang ayan na Tinanggal ko na, wala naman ako naririnig. Wala na rin yata ako naririnig. Ang sakit sa tenga. Oo, di ba? Ito mga Marites. Metro Manila Film Festival 50. Launching na po next week. At si First Lady Lisa Araneta Marcos supports. Yan magkakaroon na ng sa launching next week sa City Hall ng Maynila. Pero wala pang wala pang entries, no? Wala pa baka doon na yan. Baka dyan na yan. Kasi supposedly last week pa yata may mauna na dalawa, di ba? Tingin ko i-announce na dyan yung first 4 na base sa script. Yung initial, di ba? Yung baka usually 8, di ba? 8. Tapos parang gagawing 10 yata this time. Depende. Titignan nila kung mas effective ba. Okay. Alam mo naman, si First Lady, supporter niya, nagbigay siya ng pahayag na support siya sa local movies. Dapat tutulong din. In fairness. Sige. Parang wala naman kayong consume. Tsaka yung dadagdag doon. I-announce pa lang sa Tuesday. At least sabi natin, dapat lang na tumulong siya. Gumagalaw na. Yan. Meron na ako invite. Ikaw. Masabi na. Masabi na. Dalawa na tayo. Yaan mo na. Darating din tayo dyan. Anyway, Dean? Ito na ba? May press con. Ito na ba? Press ko na nga next week. Ito na ba ating mga Chick of the Week? Brought to you by Umbo 24/7! Sa ating mga kamarites na nais matikman ang kanilang masasarap na pagkain, maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Hindi ninyo po pagsisisihan dahil sa Umbo 24/7, siguradong solve ka dito! Umbo 24/7! Yan na, kamarites, ito ang ating Chick of the Week. Bimbi at Jos Aquino, inutusan ni Chris makipagkita kay First Lady Lisa Marcos. Politika, labas sa usapan. Prof? Yes! Kasi kumalat na yan pagdating ng last ilang days ago? 3 days ago? A few days ago. Tapos kinumpirma din ni PBBM na pinuntahan nga si First Lady ng magkapatid, nagbigay pa ng pasalubong, nag-exchange gifts sila, blah 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 blah, and so on and so forth. So nagtatanong ang mga tao, especially yung may mga issue sa politika ng Marcos at Aquino, ganyan-ganyan, na ito ba'y may blessing ni Chris Aquino ng kanilang nanay? Na syempre naman, sinang-ayunan na yes, syempre, definitely. Kung ano yung sinabi ni Chris, hindi naman siguro gagawin ng dalawang magkapatid lang na sinalang yung But definitely, alam ni Chris yun. Tsaka yung bigla na lang na maisip, punta tayo punta tayo kay First Lady, out of the blue na walang alam si Chris Aquino. That's very, weird. Silang dalawa na parang may blessing. Tapos, hindi man din Italia, pero may kinalaman nga daw sa parang pag-facilitate sa travel. Travel. Nagtanong naman, anong travel naman ito? Yung mga para sa pag-facilitate ng travel.
Makapag-uwi ni Chris? Siguro. Di ba? Kailangan pa ba? Samantala nakakalabas-pasok naman siya sa bansa. May parang special assistance? Bibigyan ng sarili aeroplano. Hindi na kailangan dumaan sa... Di ba maraming proseso? Di ba may mga ganun yung VIP? Baka nagko-courtesy call. Tapos in-explain na din ni PBBM na wag na lang daw lagyan ng kung ano pa man kasi kung dugo at dugo pag-uusapan, may mga relasyon. Dahil yung tito ni Chris ay asawa ng basta may connection ko na maalala. Hindi yung pala. Pero in fairness hindi ko na maalala. Parang ang tito ni Chris, kapatid ni Madam Cory ay parang related. Asawa ng magulang? kapatid Yan, ni... basta ganon. Lisa? Ni First Lady. First Lady. Parang ganon. Parang ganon. Pero in fairness hindi ko alam kung nagkataon lang o sinadya, nagdilaw talaga si First Lady. Ay, nakita mo. Ay, oo, Dilaw ba yan? ano? Hindi mo orange yan. Ang galing mo dyan. Diba? Nagdilaw siya. Pinoy ka dyan. Di ba kasi alam naman natin na ang kulay ng mga Aquino ay dilaw. Tapos eto, dilaw ang kanyang suot. Pero, ang regalo naman ni Bimbi at ni Jor, ay pula at pula. Oo, nakulay naman din ang mga national markets. flag. at least bigayan. Exchange gift. So kung ano man yan, masaya. At least sabi nga, walang politika. Walang politika. Ang laki na Hindi ni naman Baby. mangyayari sa Pinas siya. Ang laki na ni Walang Baby. politika. Di ba lalo yung mga anong yan? Basta. Yung po ating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Kulang pa ba ang aming pabaw na chika? Simula ngayon, maaari na kayo mag-enroll ng membership sa aming channel bilang mga certified marites. Magkakaroon kayo ng access sa mga badge at emoji for as low as 99 pesos. Kung gusto nyo naman ng exclusive at early access sa aming mga content, pwede rin bilang mga Dean's Lister. Kaya ano pang hinihintay ninyo mga kamarites? Mag-avail na kayo. Ba't talaga mo? Avail na kayo. Parang Resorts World. Parang kumantong. Resorts World Manila. Di ba gumagano? Bulong. Ano na yan? Unless, sa mga sumunod, Grabe humataw siya. Okay mga marites, ito. Victor. James Yap. Naiintriga may bagong GF? Nangyari yan nung nagsimula kasi yan nung June 24. Yung San Juan ng fiesta, di ba? Kasi konsyal siya. Yes. May mga activity daw sila doon. Parang noon bago pa lang yon, may mga chika-chika na parang hindi siya umuwi na doon sa bahay nila ni Micaela. Yung dalawang anak niya, nakakausap lang niya via phone, bla 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 bla. Doon nag-umpisa. Tapos, may mga nagchichismis, mga taga San Juan ha, sa inyo galing to ha. May mga nagchichika nga na parang doon sa opisina ni James kasi kasama niya doon sina Don Aliado, sina Paul Artadi, bla bla ganyan. Tsaka si yung mayor natin na si Zamora. Francis Zamora. May mga nagpupuntang mga athlete na babae na yung papunta ng Olympics. Isa daw doon, di umano, dati nang dinidate nito ni Comparing James. So, na-chismis na balita. Wala namang sinasabi, wala namang kinikwento itong confirmation from James or kahit man lang kay Micaela. Tapos, pumutok na naman itong issue na to sa time na dumating yung kanyang dalawang anak. Si Bimbi pala. Nahihilo na ako. Dalawang anak? Hindi, Si Bimbi yung na timing na parang sumabay sa issue nung Bimbi, bla 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 bla, ganyan. Itong issue kay James niyan. Walang. Mga taga saan naman balikan? Kaya pala kagabi, para may nagtatanong kung hiwalay na raw si James tsaka yung asawa. Micaela. Diba, Si Micaela, Casola. May dalawang anak siya doon. Parang hindi naman. Sana hindi. Di ba? Fairness sa San Juan, ang gagwapo ng mga konsihal. Yes, yung mga katropa yan. Bakit gwapo naman din si Mayor? Vix, 300. Si Arvic, Si Artardi. si Paul Artadi, Paul Artadi, si Don Aliado, Tapos si si James James. Yap. Tapos si Parang mga Mayor new naman. blood, ano? Tsaka Mayor mga kasi sports, diba? sila. Kahit naman si Mayor, gwapo rin. Kasi may mga parang alam mo na, yung mga pupunta ng Olympics, mga magagandang dilag, di ba? correct. Siguro humihingi ng mga pabaon, dollar, ganyan. Binigyan naman sila Imbis ng na basahin sila nung San 500,000, Juan, diba? ay, iba pa, syempre. Binigyan sila ng 500,000. Oo, hindi dumaan sa booking yan, ha? Sino? Hindi, isa na balita na si PBBM, nagbigay na lahat ng athletes going to Paris. Each? Each. Plus, iba pa yung nag-iintay sa kanila pag nakakuha sila ng medalya. Correct. Dapat naman talaga supportahan natin yung mga atleta. In fairness Dami.
Tsaka ngayon lang tayo, for the longest time, ang tagal ng Philippines na hindi nakakapasok sa Olympics. Ngayon, ang daming nakakwalify. Doon. Dahil nga si Heidi Lim, di ba? Bilang. Correct. Kaya na. Supportahan natin ang mga atletang Pilipino. Dali sila. Okay na! Eto, Carla Estrada, nanawagan sa fans ni Daniel Padilla, no bashing please. Ayan nga, akala ko nung una, yung post niyang yan, kasi parang una panawagan na wag mag-bash. Akala ko ang binabash ay si Daniel Padilla. Sino Hindi pala? pala. Parang sinasabi niya, sinasabi niya may dyan. binabash yung mga Yung mga fans ni Daniel. May binabash na ibang tao na ang dating sa akin ay si Catherine. Kasi simula nung lumabas nga ito si Catherine na nagsisexy-sexy na, tapos sumayaw pa siya doon sa Century 2 na parang, ano na nangyari dito? Nagpariwara na, etc. Di ba mga comments? So parang dyan ang gagaling yung panawagan ni Carla na no to hate, no to bashing, hindi tayo ganyan. Parang respeto para sa blessings ng iba. So kasi nung una akala ko, parang huwag niyo i-bash yung anak ko, hindi pala. Ibang tao. Yun lang. Yun na yun. Yun na yun, di ba? So, syempre, hindi mo naman talaga mapiplease lahat, di ba? Tayo, natutuwa tayo dun sa nakita natin kay Catherine. Yung mga iba, hindi, dahil hindi sila sanay. Or hindi nila type yung ganon. Pero, syempre, kanya-kanya na mga desisyon yan sa buhay. Di ba? At kanya-kanyang choice. Kung anong gusto mo mapanood, yung ayaw mo mapanood. Yun lang. Hindi naman nag-iingay si Carla lang ng galagay na yan. Ayan ay, mas kilala mo siya. Pero totoo talaga may mga nagbabash kay Catherine, nababasa ko eh. Dahil doon sa ginawa niya. Siyempre, alam mo naman yung mga fans din ng Katniel, yung iba dyan, talagang mga bagets pa. Hindi naman... Nasubaybayan nila since... Oo, nasanay sila na... Sweetie. Sa parang feeling nila, dahil wala na. Naku, may mga parang name calling pa nga ako nabasa eh. Diba? Oo. At saka nabibigla sila, kaya pag nagugulat, siguro siya, nagwawala na yan. Or gano'n ang term na ginagamit. Alam masyadong late, Last year pa yun, di ba? Hindi, hindi pa rin nakaka-move on yung iba, syempre dun sa breakup. Hindi, tsaka hindi, artista sila so kailangan nilang gumawa ng mga bagay na iba. Na magiging komportable, hindi naman pilit na ginawa ni... Kailangan na mag-evolve as an artist. Reinvent. That's the right term. Ay, sorry Reinvent. Naku, kasi mas mahirap i-spell yung reinvent kaysa sa evolve. Okay, mga Martes, yan po ang ating linggong chismis mula sa Marites University! Naku, exciting po ang dahon! Kayong aalis.